Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Sa ating mga subscribers at viewers saan man sulok ng mundo, ako po ay naglubos na nagpapasalamat sa patuloy na panonood at pagsuporta. Pagkatapos ng isang araw na pasyalan, balik naman po tayo sa ating tutorial. Ang ating bida ngayon ay ang Suzuki na motor. So makikita po natin dito na malambot ang preno ng motor. So nangangahulugan lang na wala pong preno. Una po ay visual checking muna ang gagawin natin. Titignan natin kung may tagas o merong sira sa hose o walang brake pad. So sisilipin muna natin siya. Susunod, check po natin kung merong laman yung kanyang master, yung kanyang reservoir, o kaya ito yung container ng brake fluid. So makikita po natin lukot yung kanyang rubber. Wala po palang laman, kaya pala malambot. So, isa po yan sa mga problema na nakita natin. Siguro dahil walang laman at walang pumapasok na brake fluid, kaya malambot. So, lalagyan po natin siya ng brake fluid. So, ingat lang po tayo sa paglalagay ng brake fluid. Kasi ito po ay masama sa balat at masama din sa pintura ng ating motor. Siguraduhin po natin na nakasuot po tayo ng goggles para nang sa ganon ay maprotektahan natin ang ating mga mata. So pagkatapos po natin lagyan ng brake fluid, yan, ipapump po natin siya ng dahan-dahan. So makikita nyo po dyan na bumubula na yung brake fluid. So pagkatapos po niyan ay iipitin natin ng vice grip or pwede namang talian, and then gagawin po natin yung susunod na proseso, yung bleeding. Yan. Bleeding, ito po yung paraan ng pagpapalabas ng brake fluid mula dyan sa nut na yan. Bleeding nut po ba yan? Paki-comment down below na lang po kung anong pangalan. So, para po maiwasan ang pagkatapon ng brake fluid, pwede po tayong gumamit ng gas hose. So, isalpak lang po natin dyan. And then, kumuha din po ako ng empty bottle ng soft drinks, tapos inilagay ko yung kabilang dulo ng hose. Yan po ang magsisilbing tapunan ng brake fluid kapag nag-bleed. Adjusting tool. So, ayan. Lumuwag na po siya, pero hindi natin makikita yung lumalabas na brake fluid. Pero meron pong lumalabas dyan. Pag niluwagan po kasi natin yan at walang hose, tatapon po ang brake fluid dyan. So, kasabay po ng brake fluid na lumalabas ay lumalabas din po ang hangin. Hangin na nanggagaling sa hose or doon po sa piston ng brake caliper. Ayan. So isasara na po natin siya, and then at saka natin tatanggalin yung vice grip. Ayan. And then pagpapatuloy po natin ang pagpapump. Ito po yung paraan para pumasok ang brake fluid dyan sa hose papunta doon sa piston.
ng caliper. So makikita natin bumubula po siya. So ito ay indikasyon na may lumalabas na hangin na nanggagaling sa loob ng hose. At tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok ng brake fluid papunta dyan sa hose na yan. At tuloy-tuloy lang po. So dyan makikita nyo sagad pa yung yung brake. So makikita nyo dyan na gumagana na yung brake niya. So patuloy-tuloy lang po ang proseso ng pagbi-bleed. Kasi dyan makikita nyo sagad na sagad pa yung brake lever. So inulit-ulit lang po ang proseso hanggang sa tumigas at unti-unti na lumayo yung distansya ng brake lever doon sa hand grip. Yan. So tuloy-tuloy lang. May bubula, ibig sabihin mayroon pa ring hangin na lumalabas. Kapag mayroon na pong tumatalsik na brake fluid, ito na po ay indikasyon na puno na yung hose ng brake at dyan na sa reservoir lumalabas yung brake fluid. Ibig sabihin, puno na. So tuloy-tuloy lang po. Sa pagpapump, medyo matagal po itong proseso na ito, pero mapapabilis po siya dahil sa ginagawa nating pagbi-bleed. Pagbi-bleed, ito yung paraan ng pagtatanggal ng hangin, ano po. So makikita natin dyan sa video na unti-unti nang tumitigas pag pinipihit or bine-brake natin. Ayan, so may tumatalsik na po siya. Ibig sabihin, puno na po yung hose at maaring umabot na yung brake fluid dun sa mga piston. Dalawa po kasi yung piston yan. So, dadagdagan po natin ulit ng brake fluid. Kasi, syempre, pumasok po yung brake fluid na nilagay natin kanina. So, mapapansin nyo, nabawasan yung laman ng brake fluid natin. So dahan-dahan, yun. Tumatalon na po yung brake fluid natin. So eto medyo delikado na po ito kasi ayan, dahan-dahan ko po siyang pinipihit pero malakas yung talsik. Pagka binigla niyo po yan na bigla po kayo nagpreno, mataas po ang talsik niya at pwedeng umabot sa mata. So pinaka-safe po na paraan ay ibalik po natin yung rubber na yan. Ayusin po natin. Kasi ganyan po nakita kanina. So, maaring hinigop, no? Na-vacuum siya pababa dahil wala na nga pong laman, no? Or itinulak nung master pababa dahil wala na nga pong laman. Hangin na yung itinutulak niya. So, ganyan po ang ayos talaga niyan. Yan. Yan. So, ibabalik na po natin siya doon. Tapos, ilalagay natin yung takip. Yan. So, mas safe po yan kasi kahit na medyo mapalakas yung pagpreno natin habang tayo ay nagble-bleed, hindi po tayo matatapunan ng brake fluid. Matapang po yung brake fluid na yan, so po pwede
Yan, medyo malayo na po siya. Yan, medyo malayo na. Ulit, sa pagkakataong ito ay mapapansin nyo halos ayaw nang umikot. So, sa pagkakataong ito, okay na tayo dun sa master. Dito naman po tayo sa caliper. Check natin kung may naiipit na rotor disc or titignan natin kung ano ang problema. Maaaring may kinalaman po ito dun sa piston. Piston, ito po yung tumutulak or itinutulak ng brake fluid at siya namang nagtutulak doon po sa brake pad. So, ganyan po ang gamitin nyo, box wrench. Wag po yung open wrench para doon sa nut na yan or sa bolt na yan para hindi po masira. So, gagamit po tayo ng 12mm socket wrench. Luluwagan na po natin yung bracket ng caliper. So pagkatapos natin maluwagan or matanggal yung dalawang bolt, unti-unti na po nating tanggalin yung master. So yan ang indikasyon na ipit nga. No? Ipit nga yung rotor disc sa ating brake pad. So dyan po ay titignan naman natin kung ano ang pwede nating gawin dyan sa ano na yan, sa caliper na yan. Siyempre, visual check pa rin po. Titignan natin kung may tagas. So, dyan wala naman po akong nakitang tagas. So, gagamit tayo ng Allen wrench. So, i-check nyo na lang po kung anong size ang kinakailangan para dyan sa Allen bolt na yan. Dalawa po yan. Yan po yung nagsisilbing holder po ba yan? Nung dalawang brake pad. Diyan po siya nag-i-slide. So kinalawang na po yan. So maaaring isa yan sa mga dahilan kung bakit hindi na nag-i-slide yung brake pad. So medyo manipis na rin yung brake pad. So tatanggalin natin. At yun na nga. Ito na po yung sinasabi kong piston. So makikita natin na kinalawang na yung loob. Pero ang importante po dyan ay yung mismong outer surface ng piston. Kailangan wala pong kalawang yan. Makikita nyo po mamaya. So tinanggal ko rin po yung bracket. Meron din po tayong gagawin dyan. Yan, nag-i-slide po kasi yan ng konti. So wala na rin langis or wala na rin grasa. So kailangan pong lagyan ng grasa yan dyan sa loob. Dyan. Diyan po yung nag-i-slide na sinasabi ko. Isa yan. Nag-i-slide po yun kapag itinutulak ng piston. Yan pong dalawang yan na bilog. So, siyempre, ililinisan natin. Gumamit tayo ng brush para matanggal yung mga residue. Siguro ngayon lang po nalinisan to. So, makikita natin habang pinipihit ko po ang brake ay gumagalaw yung piston. Yan yan. Dalawang stainless na yan. Makikita nyo. Ayan, lumabas na. Mas naunang lumabas po yung isa. Ayan, gumagalaw po siya. Pero yung isa halos hindi gumagalaw. So maaaring yung isa ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng diferensya.
So, paano po natin mapapalabas yan? Gagamit po tayo ng pinagbabawal na technique. So, nilagyan po natin siya ng isang metal. Yan. Stopper. Ayun. So, ayun, makikita natin. Yung isang kamay ko po dyan ay pumipihit dun sa brake. So, unti-unti, nagpantay na po sila. Yan yung sinasabi ko kanina na kailangan yan po ang malinis at walang kalawang. Kapag yan po ang nasira at kinain ng kalawang, magpalit na po tayo ng caliper kasi meron pong o-ring yan, no, na siyang pumipigil sa paglabas ng brake fluid. Kapag yun yung pintura ng caliper. So, gagamit po tayo ng gasolina. So, kumuha lang po muna ako sa isa kong motor kasi wala tayong extrang brake cleaner. Wala po tayong brake cleaner. So, pwede naman po yan. Huwag po natin kalilimutang isara fuel cap at ibalik yung fuel hose. So pagkatapos mo niyan, yan, ilalagay na po natin dyan yung mga parts na dapat nating linisin. Yung parts ng caliper, yung bracket, tsaka yung dalawang metal kanina. So, yan pong brake pads ay hindi na natin siya i-dip or hindi na natin siya isasawsaw dun sa gasolina. Hindi natin alam kung ano magiging reaction ng brake pad. Baka mamaya matuklap. So, sayang naman. Wala po tayong extrang brake pads.
So pagkatapos po nating malinis lahat, eto na, maglalagay na po tayo ng grasa. Doon po sa rubber na yan. Lagyan lang po natin ng katamtaman, huwag naman sobra. Kasi pag sobra, lalabas din yan. So lalagyan din po natin yung kabila. Dalawa po yan eh. Then lalagyan din po natin yung part ng bracket. Yan pong dalawang yan. Tapos lalagay natin yung part na yan. Then yung brake pad. So dalawa po yan. Check lang po natin kung paano natin kakabit. Hindi naman po papasok yan kapag hindi siya tama. Then, ito na nga po yung sinasabi ko kanina. Nililis na po natin yan, pero sadyang makalawang. So, nilagyan na lang natin siya ng grasa at ipapasok natin siya dun. Sa dalawang butas na yon. Papasok po siya dun sa master. Dediretso po yan dun sa butas ng brake pads. So, pagkatapos, lalagyan pa rin natin yung isa. Yan. So, hindi naka-align yung brake pad. So, gagamit tayo ng pinagbabawal na technique ulit. Susundin po natin siya ng screwdriver. Then, ayun, pumasok na siya. So, pagkatapos po niyan, hihigpitan na ulit natin siya gamit yung Allen wrench natin. Magkabila, syempre. At titignan po natin yung gap or yung clearance. So ito pong video ito ay para sa mga baguhan lang na katulad ko. Sa mga datihan na, basic na lang po ito sa inyo. So ilalagay na po natin at ibabalik na po natin yung dalawang bolt. Pagkatapos niya, hihigpitan na natin. Siyempre, gamit po ang 12mm na socket, ay hihigpitan po natin yung dalawang bolt na yan. Check po natin mabuti kung tama yung pagkaka-align ng bracket natin. So makikita po natin, umiikot na yung ating gulong. So indikasyon po yan na hindi na sumasabit yung ating brake pads. Mache-check po natin mamaya yan kung talagang okay na yung mga piston kapag nag-brake po tayo at hindi na umipit, yun na. So ayan, nag-brake na po tayo.
pumasok yung brake fluid kapag may hangin po sa loob. Isang indikasyon po na may hangin yung ating hose kapag okay naman yung caliper natin, malinis. Ngayon parang may sumasabit pa rin. I-check po natin yung gap ng rotor disc doon sa ating brake pads. Baka mamaya kailangan po nating at mabuhay po tayong lahat.